Oy, pasensya na 'no, medyo nagigitata ako, naglinis kasi kami dito. Inulan kasi 'to, eh. Inulan 'to, tinawagan ako kanina nung nagbabantay dito. Sabi sa'kin, "Ay ano, ay kuya, ay kuya, tumutulo yung bubong." Sabi sa'kin ganyan. "Basa na yung mga paninda natin." Sabi sa'kin ganyan. Walang yan, tumutulo, visit na yan, okey. So ito, pag-usapan natin 'to 'no, okey, game. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan 'no, so kinonfirm po ni Soljan Guevara na totoo po yung dokumento ni Trillanes. So, 'di ba kasi sabi kasi ng iba na ano, na yung dokumento nilabas daw po ni Trillanes peke daw po 'yon. Pero yun nga lang mga kababayan, sinabi nga po ni Soljan Guevara na totoo yung dokumento. So sa dokumento po na 'yon, sa hindi lang po nakakaalam, sa dokumento po na 'yon, andun po yung pangalan ni Bato de la Rosa, ni Colonel Mata, ni Albayalde, at saka ng iba pa 'no, tsaka ni Bato de la Rosa. So sabi dito 'no, so ito yung sabi ng headline, Philippine government won't stop ICC from interviewing drug war suspects, Soljan Guevara. Alam nyo kasi mga kababayan kung anong pinakamagandang tanong dito? Paano kapag hindi nakapag-coordinate itong sila Bato de la Rosa na ma-interview ng ICC? 'Di ba? Ayan ang pinakamalaking tanong natin dito eh. So ano ba, kapag hindi ba na-interview ng ICC sila Bato de la Rosa, magiging default ba 'yon? Magiging default ba 'yon? Para bigyan sila ng warrant of arrest? Parang ayan ang isang malaking tanong, no? Kasi kanina ko pa po binabasa yung Rome Statute, yung Article 54, ganon. Pati lahat po ng trabaho po ng Office of the yung OTP, yung prosecutor. So wala po akong mabasa doon kung anong gagawin ng prosecutor kapag nag-deny or nag-refuse yung mga akusado ng interview. Okay. So ngayon no, para mas maganda no, para makuha natin yung konteksto nito mga kababayan, ang sabi dito. Okay. Solicitor General Minardo Guevara on Tuesday kahapon ba? Ngayon no, say ngayon pala. Tuesday said the Philippines cannot stop International Criminal Court prosecutor from interviewing persons of interest in its investigation on the Duterte administration war on drugs, di ba? The Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants, Guevara said in a message to reporter. So, he can directly interview persons of interest online through the phone, by email, or face-to-face, subject to the consent of this person, he added. So ngayon mga kababayan, no, ang malino kasi dito mga ka-Streetwise, yung dokumento po na yun na nilabas po ni Trillanes, totoo yun. So ngayon, ang kailangan kasi dito is ma-interview po sila Bato de la Rosa para makuha naman yung side nila. Ano ba totoo? Yung parang tatanungin sila ng OTP na ano ba totoo nangyari? Bakit nyo ginawa yon? So ayun lang po yon. So ibig sabihin nun, person of interest sila. Okay? So hindi lang po kasi nakakaalam mga kababayan, no? Ito yung listahan po. Ito yun eh. Ito yung listahan ng ng mga pulis na iniimbestigahan ngayon ng ICC, si De La Rosa, si Albayalde, si Karamat, si Edilberto Leonardo, tsaka si Elsa Mata. Okay. So para mas maganda mga kababayan, no? Alam ko napanood nyo na to eh. Malamang some of you napanood na to. Pero para makompleto po yung content natin, panoorin na lang din po natin to, no? Sige. Ito. Communication, there is a request from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government to facilitate the interview of 5 individuals. And the reason for this is this. The ICC prosecutor cannot apply for a warrant of arrest unless he has full information about the facts that happened in the Philippine drug war. So far, the ICC prosecutor has seen much on the side of the complainants, but nothing much on the side of those being accused. So, in Tagalog mga kababayan, para makapagbigay daw po ng arrest warrant yung ICC, kailangang konkreto yung ebidensya. So, ngayon, ang sabi ni Soljan Guevara na ang nakuha pa lang daw po kasi na statement po ng ICC is yung statement lang daw po ng mga nag-aakusa. Hindi pa yung mga inaakusahan na sila Bato de la Rosa, sila Albayalde.
So, ang tanong nga dito mga kababayan, paano pag hindi sila pag hindi sila nagpa-interview? Paano pag merong refusal? So, malamang dapat tanungin ko si Inaro dapat dito, no? Pero binabasa ko po talaga kanina yung procedure ng ICC, wala po akong makita talaga. Yung nakita ko lang po talaga yun din kung ano yung sinabi ni Sergeant Guevara. Kasi dapat kasi dito mga kababayan, no, para sa akin lang, no, kung magkakaroon ng refusal sila Bato de la Rosa na interview ng ICC, dapat to magiging by default na ayaw nyo makapag-coordinate, so ang bagsak nito, arrest warrant na. Dapat ganon. Dapat ganon talaga. So it is the duty of the prosecutor under Article 54 of the Rome Statute to investigate all facts, whether incriminating or exonerating, so that he presents a balanced picture to the pretrial chamber who will determine whether it will issue a warrant of arrest or not. What has the ICC communicated? It has communicated, it's the ICC prosecutor who communicated that request to the Philippine government for assistance. review. In other For the words, interview. for the government to facilitate the interview of these people, whether at The Hague or in the Philippines, or if those two options are not possible, for the Philippine government itself to conduct the interview on behalf of the ICC prosecutor. And would you assist? What is this? What did you respond? Well, How did you respond? I am not sure about the final reply to the ICC prosecutor, but knowing fully well that the Philippine government, through the president, has repeatedly stated that we have no legal duty to cooperate or to lend assistance, then probably the answer is negative. But that does not mean that the ICC prosecutor cannot continue his investigation. He can do so. He can interview these 5 people directly. Correct. Yun. You're All not that gonna we're get- you're not saying going to get is in the the way. government will not be involved. You're not going to get in the way. No, we will not get in the way. The So malinaw mga kababayan. So para sa akin para sa akin fair ito. Para sa akin fair ito. Kasi una nga sa lahat, no, yung sinasabi nila na hindi na tayo miyembro ng ICC ngayon, totoo 'yun. Ngayon hindi na tayo miyembro ng ICC. Ngayon hindi na pwede. Kasi nga medyo matalino talaga si Digong, no, na umalis tayo sa ICC para po sa kanyang self-serving, para protektahan yung sarili niya. So ngayon, wala tayong obligasyon sa ICC na makapag-coordinate sa kanila. Pero hindi po pipigilan ng Pilipinas na interviewin ng ICC sila Bato de la Rosa. O kung gusto niyo pumasok sa Pilipinas, pumasok kayo, interviewin niyo, wala kaming pakialam. So ibig sabihin nito mga kababayan, may opening pa rin. 'Di ba? May opening pa rin. Para sa akin fair ito. Kasi yung jurisdiction na sinasabi, hindi na po talaga umeepekto ngayon. Pero yung pangyayari po noong 2011 hanggang 2019, may jurisdiction pa rin po yung ICC. So doon po talaga tayo magkakaroon po talaga, 'di ba, ng opening para makapasok yung ICC. Yung mga atrocities na nangyari from 2011 to 2019. So ngayon malinaw po, ito si Sergeant Guevara, isa ito sa mga nakapagtanggol ni Digong dati sa ICC noong 2021. 'Di ba naalala niyo 'yun, 'di ba? Na ang gusto ng gobyerno ng Pilipinas ibasura yung kaso ng ICC kay Duterte. Si Bernardo Guevara din po yung abogado noon. Ako nga medyo nagulat nga ako kung bakit na-appoint pa yan eh. Ngayon naman Solgen. So, ang mangyayari niyan, pag sinabi ng ICC na papasok kami dito para interviewin sila Bato de la Rosa, bahala kayo sa buhay ninyo. Pumasok kayo. Hanapin ninyo si Bato. Hindi kami mangingialam. Well, para sa akin fair 'yun. Ewan ko lang sa inyo, pero para sa akin fair 'yun. 'Di ba kung pag-usapan natin yung jurisdiction, doon po papasok yung jurisdiction. Pero ang malinaw dito mga kababayan, at least merong opening. Pero ngayon mga streetways, no, si Bato hanggang ngayon wala pa ring statement dito. Ang sabi lang ni Bato dito, 'di ba? Hindi na bago 'yan, 'di ba? Parang bata rin. Pero ang nakakagulat dito mga kababayan, si Albayalde. 'Di ba si Albayalde po, isa po siya doon sa mga nakalista. So sabi ni Albayalde, no, ex-PNP Chief Albayalde ready to face ICC, 'di ba? Former Philippine National Police Oscar Albayalde said that he is ready to face the International Criminal Court over alleged drug war death during the administration of former President Rodrigo Duterte. Kasi mga kababayan, alam nyo kung bakit? Si Albayalde po kasi, pumasok po siya para palitan
'Di ba? Tama, Mami Peng, 'di ba? Fair 'yun para sa akin, fair 'yun. Fair 'yun para sa akin. Wala tayong problema doon. Doon sa plano ni presidente, fair, sobrang fair nun. Yung hindi fair diyan, pag sinabi ni Soljen, hindi sila pwede pumasok dito. Wala 'yun, 'di ba? Mga away tayo dito. Pero sabi ni Soljen, pumasok kayo, bahala ka sa buhay ninyo. Wala na kaming jurisdiction. O, 'di ba? So ngayon kasi mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito, kaya kasi matapang si Albayalde, pumasok lang po kasi si Albayalde sa PNP chief nung pinalitan niya po si Bato de la Rosa, nung palpak na po yung tukhang. 'Di ba? Kailan lang ba na kailan lang ba nangyari yung tukhang? 2016 hanggang 2017 lang, first quarter. Wala pang isang taon. Pinatigil na ni Digong kasi nga palpak. So pumalit si Albayalde. So kung titingnan po natin yung mga listahan na 'to mga kababayan, no, na nilabas po ng ICC dito, si Albayalde po yung pinaka least less guilty rito. 'Di ba? Kasi tingnan niyo ito medyo na-research ko na 'to eh. Si Bato de la Rosa kasi siya po talaga yung pasimuno po sa PNP noon. Nangyari po yung tukhang, si De La Rosa po talaga yung PNP chief. So sabi talaga siya dito. Si Karamat mga kababayan, siya po yung nagpapatay ng 32 na tao sa loob ng isang araw. Si Karamat yun. Tapos si Edelberto Leonardo mga kababayan, siya po yung sinasabi na merong patong na 10,000 piso kada ulo. Siya yun. Si Edelberto Leonardo yun. 'Di ba nung nangyayari yung tukhang? Si Leonardo po yung nagsimula kapag meron namatay na kapag meron napapatay yung police na adik, may 10,000 bayad. Tapos si Elizar Mata po, siya yung nag-ano, siya yung siya yung nag siya yung nag siya yung nag-execute. 'Di ba? Siya yung nag-execute. So si Albayalde dito mga kababayan, siya po yung pinaka halos walang kinalaman sa tukhang. O sabi ni Delberto Valdez, sana nga po magdilang hangil po kayo, no? Sabi niya, you know what, Takero, I think Oscar Albayalde is willing to tell the truth just in case he has a chance to face ICC, di ba? To face ICC. Sana magdilang anghel kayo. Hindi, pero sa tingin ko gano'n, no? Kaya malakas ang loob po ni Albayalde. Sa Albayalde pwedeng makalusot, kaya willing siyang magpa-interview. Pero si Bato, mukhang malabo. Kasi siya nga yung promotor ng tukhang eh. 'Di ba? Si Karamat nagpapatay ng 32 na tao sa loob ng isang araw, pinuri pa ni Digong. Dokumentado 'yon. Tapos pinromote pa ni Digong. Ang pinaka-reason ni Digong kung bakit niya pinromote si Karamat kasi nga po nagpatigok ng 32 na tao sa loob ng isang araw. O 'di ba? Napaka-bullshit, 'di ba? O, si Leonardo at si Mata, sila po yung sinasabi lang naman ito yung nabasa ko sa research ko eh, na pasimuno ng 10,000 kada ulo. O di ba? So yun, ito yung kwento ngayon. So ngayon malinaw mga kababayan, sobrang fair ng sinabi po ni Soljen dito. Kumbaga kahit hanapan ko ng butas, parang magmumukha lang akong tanga kapag binutasan ko pa yung sinabi niya. O di ba? Okay. So thank you mga kababayan. So dyan po sa 1,000 po na nanonood ngayon. So hindi pa po nakakapag-like. Palikta na po ng video po na to. At dyan po sa team replays. Ano nga po masabi nyo nga po dito. Na nagsalita na po yung Soljen. Na walang pakialam ang gobyerno ng Pilipinas kung pumasok ang ICC. Hindi nila pipigilan. Okay? So para ba sa inyo, fair ba yon? At ano rin po yung masasabi ninyo dito sa statement nga rin po ni Albayalde. So yun na. So pa-comment lang po sa baba. At binabasa ko pong lahat yan. And then, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So salamat po no.